pagkastigo ni Lord Chaitanya sa isang brahmachari. Noong araw, nakatira sa Navadvip si Lord Chaitanya. Marami siyang mga pastimes doon kasama ang kanyang mga associate, si Lord Nityananda, si Advaita, Acharya, si Srinivas, at ang mga iba pang mga close associates niya. Paminsan naman, sila ay nagkikirtan kasama ng mga estudyante ng mga close associates niya. Marami silang nagkikirtan. Paminsan naman, ginugusto ni Lord Chaitanya na sila lamang mga close associates lamang talaga ang magkikirtan sa loob ng tahanan at naririnig lamang ito sa labas ng mga kapitbahay. Kaya paminsan, ang mga kapitbahay nararanasan nila na makasama si Lord Chaitanya. Ngunit pagka ganito, ginugusto ni Lord Chaitanya na sila lamang ang magkikirtan, ay hindi sila makapasok sa tahanan. Kanya nalulungkot sila. Ngunit nakikinig lamang sila sa kirtan nila Lord Chaitanya. Hindi katulad nun na nakakasama nila si Lord Chaitanya at nakikita nila kung gaano ito sumayaw. Kung gaano sumayaw sila Lord Nityananda, sila Lord Chaitanya at iba pang mga kasamahan nito. Nakikita rin nila ang galawan ba ng mga kamay nito, ang mga paa, at nagkirtan sila na talagang punong-puno ng pagmamahal at kagalakan. Samantala ngayon, hindi nila ito nakikita dahil sila lamang sa loob ng mga close associates ni Lord Chaitanya ang nagkikirtan sa loob ng bahay. Ang iba naman, na mga atheist, iba ang kanilang iniisip. Sabi nila, siguro merong mga ginagawa itong kalokohan sa loob ng tahanan. Kanya hindi nila pinapakita ang kanilang ginagawa dito sa mga kapitbahay. Pero paminsan naman, pero ang pagka isang buwan minsan na nagkakaroon ng party, kirtan party, sila Lord Chaitanya, tuloy-tuloy ito pagdating ng gabi. Magi-start na silang magkirtan. Hanggang isang buwan, walang pagod yun. Kanya marami ang naiinggit. Sana naman makapasok kami doon, sabi niya. Minsan, itong brahmachari ni Srinivas o estudyante ni Srinivas, pinuntahan siya. Guru, payagan niyo po sana ako na makapasok sa kirtan party yung nagaganap. Sabi ganun. Kilala niyo naman po ako. Masunurin po ako sa inyo. Good standing po ako. Celebrate po ako. Sa katunayan, prutas at gatas lamang ang aking iniinom. Sabing ganun. Payagan niyo po sana ako na makapunta doon sa kirtan party. Sabi naman ni Srinivas, hindi maaari dahil mahigpit na tagubilin ni Lord Chaitanya na mga close associates lamang ang maaaring makadalo sa kirtan party. Sabi niya ganun. Kilala nga kita. Alam ko ang iyong ginagawa. Sabing ganun. Alam kong mabuti kang tao. Sabi naman ni Srinivas. Ngunit kailangan nating sumunod kay Lord Chaitanya. Hindi tumigil itong si brahmachari. Makaisa, 2, 3, 4 na beses niyang sinubukan na himukin si Srinivas na pumayag sana ito na mapasama siya sa loob ng nagaganap na kirtan party. Ngunit sabi nitong si Srinivas, hindi talaga maaari . Pagkatapos, sa ika-5 pagkakataon na bumalik ulit sa kanya ang estudyante, na naninikluhod sa kanya na sige naman po, maawa na kay sa akin. Gusto ko lamang pong makita ang pagsasayaw ni Lord Chaitanya at saka ni Lord Nityananda. Gusto ko lamang pong mapanood ang kirtan nyo. Sabi niya ganun. Parang napa-oo niya na ngayon si Srinivas. Sabing ganun si Srinivas, sige,
Kanya lang, sisiguraduhin mo na magtatago ka. Itatago kita dun sa loob ng kwarto. Huwag kang magpapakita, huwag kang lalabas. Sabi niya ganon. Para hindi ka makita ni Lord Chaitanya. Ganon nga ang nangyari. Pumasok na agad itong brahmachari sa loob ng kwarto ng tahanan bago pa magsimula ang kirtan party. Maya-maya, dumating na ang mga close associates ni Lord Chaitanya, pati si Lord Chaitanya. At nagsimula na silang magkirtan. Nagkikirtan na sila at ang lalaki, ang brahmachari, ay nagtatago doon sa may kurtina. Hindi siya nagpapakita, hindi halo siya humihinga, nakasilip lamang siya. Tapos nagsayaw na si Lord Chaitanya, nagkirtan na sila. Ang ganda ng kirtan nila, ang ganda ng pagsasayaw ni Lord Chaitanya. Ngunit bigla itong tumigil sa gitna ng kanyang pagkikirtan at pagsasayaw. Sabi niya ganun, bakit kaya ngayong araw na to, sabi ni Lord Chaitanya, ay hindi ko maramdaman ang ecstasy. Sabi niya ganun, hindi ko maramdaman ang ecstasy. Tapos, siguro merong nagtatago dito sa loob ng kwartong ito na isang atheist. Sabi niya ganun. Nako, kinabahan at natakot si Srinivas. Lumapit agad siya kay Lord Chaitanya. Lord, wala pong atheist na nagtatago dito sa tahanan na ito. Isa lamang pong brahmachari. Sabi niya ganun. At kinuha niya yung brahmachari, nilabas niya, iniharap niya kay Lord Chaitanya. Sabing gano'n, nanikluhod itong brahmachari sa paanan ni Lord Chaitanya. Patawad po, sabi niya gano'n. Tapos sabi naman ni Srinivas, siya po ay isang brahmachari na good standing. Celibate po siya. Mabuti po siyang tao. Sa katunayan po, prutas at gatas lamang ang kanyang iniinom. Biglang nagalit si Lord Chaitanya. Tinaas ang kanyang hintuturo, ang kanyang kamay. Sabi niya ganun, sino naman nagturo sa iyo? Sino nagsabi na dapat ay kumain lamang ng prutas at gatas? At po pwede ka nang makanood dito sa aming kirtan party. Labas! Sabing ganun ni Lord Chaitanya. Dali-dali. Sorry po, sabi ng brahmachari. Tapos palabas siya doon sa sa kwarto. Pero sa kanyang kaisipan, galak na galak siya dahil kinastigo siya ni Lord Chaitanya. At sabi niya gano'n, napakaswerte ko ngayong araw na to. Napakaswerte ko. Nakita ko ang pagsayaw, pag-indayok ni Lord Chaitanya. Napakaganda. Para siyang naglalakad sa ulap habang papalabas ng tahanan. Ngunit, di pa siya nakakalabas ng bakod, ay biglang kasunod na pala niya si Lord Chaitanya at pinabalik siya. Halika nga dito, sabing gano'n ni Lord Chaitanya. Ikaw, sabi niya gano'n, sino naman ang nagsabi sa'yo na ganyan ang gawin mong practice? Pinahihirapan mo ang iyong sarili sa pagkain lamang ng prutas at gatas. Hindi naman ganyan ang instruction ko. Kailangan susunod ka sa instruction. Sadhana Bhakti. Sabi gano'n, Sadhana Bhakti. At anuman ang iyong i-offer, anuman ang iyong kakainin, anuman ang iyong ibibigay bilang charity, gawin mo to sa bilang pag-o-offer sa akin. O kaya naman, anuman ang iyong i-offer, maliit na dahon, bulaklak, prutas, o kahit na maliit lamang na tubig. Basta merong pagmamahal at debosyon, akin itong tatanggapin. Sabi niya gano'n. Ganyan ang aking mga turo. Hindi yung pahirapan mo ang iyong sarili sa pagkain lamang ng prutas at gatas. Sabing gano'n ng brahmachari. Opo. Sabing gano'n. Halika. Bumalik ka sa loob at sumama ka sa aming kirtan party. Sabing gano'n. Haribol, Krishna.